Baka sabihin hindi ko kasi na napapansin. So binibigyan natin ng oras. Na on time mag-edit pa eh. Ay. Eto nagtangan. Saan ba yun? Yan, what's up guys? Ako nga pala si Plan Motive at maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay. Ganun pa man guys, nandito tayo ngayon, minamadali ko na lahat para after ko mag-upload, diretso kagad ako sa comment section, sinearch ko na kagad, tapos ang ginawa ko, hinanap ko yung video, tapos hinanap ko yung nagre-request. So, nandito tayo ngayon. At ito nga pala requested ni The Professor. Sabi niya, pwede po ba mag-request kung okay lang? Katana versus Da Vinci sana please. Thanks in advance 12 days ago. At ito nga pala ay requested din yata ng maraming mga tao. Ganun pa man guys, kung nandito kayo at bago lang kayo sa channel na to, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaabay, nakasubscribe sa akin guys. Kung bago lang kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Ito yung pangatlong video ko sa loob ng 4 na oras guys. Nakakadalawa pa lang ako. Ito yung pangatlo. So, abutin ako ng siyam-siyam kasi kailangan pa siyang i-render. Tapos, pag-render, kailangan ko pang hintayin bago ako mag-proceed at sa bagong reaction video. Make sure ko na matapos muna siya at ma-upload ko bago ako mag-create ng another one. Para sunod-sunod tayo guys. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nandito ka at nakaantabay, nakaabang. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share, mag-comment ng saloobin ninyo. Patnubay ng magulang ang kailangan. Nakadalawang baso na ako ng coffee guys. At sana okay kayo dyan. Alam ko mainit dyan sa Pilipinas. Tapos mainit din ang laban. So sana pagpasensyahan nyo na kung may masabi ako hindi maganda o labag sa kalooban ninyo. Hindi ko pinatake yung mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo para mag-enjoy. So, huwag nyo na lang patayin yung pag-i-enjoy natin. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, mga audio engineer at the same time, master of therapist sa mananal, master of practitioner and applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Motos Battle League, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-like muna natin yan guys. Tuloy-tuloy tayo at ganun pa man, tapusin ninyo yung video, let's get to it. Exclusive. 4:30 na ng madaling araw guys. Kasi nagising ako 10 PM na dahil sa sobrang pagod guys. So kumain lang ako at 12 PM, at 12 AM nag-start na ako mag-react. 12 AM guys Tapos 4:30 na ng madaling araw. Tuloy natin guys. Ano daw sabi dito? Looking for sponsor and grand partners. Email at motosbattleleague@gmail. Mag-i-email ako dyan. Mag-aambag ako kahit paano. Kahit maliit na bagay lang para makatulong ako sa ninyo dyan guys. Sa sinusulong ninyong tawag dito, propaganda. Shoutout kay M-Site. Magandang ginagawa niya. Nandito na naman ako kahit na malupit ang mga kalaban. Motos Battle League, Malitana 2. Nandito pa rin kami sa Golf Bars Clothing Shop, pang-4 na laban na ng gabi. Alright. Magiging kayo para sa parating na laban. Gumagana na yung inihaw. At syempre salamat sa Pastry Vapors. Crown Manila palagi. Guys, maglalabas pala ako ng mga instrumental dito sa YouTube channel ko kasi binabalikan ko yung mga mga sold ko na beats, mga outdated na. Tapos sabi ko, makagawa nga ng makabagong mga beat ngayon. Tapos maipost ko. Libre lang siya. Pwede nyo siyang i-download. Pwede nyong lapatan. Meron hooks na yon guys. So gagawin nyo na lang, lalagyan nyo na lang ng verse. So, pero wag nyo ilalagay sa Spotify guys Wag nyo kasi pag ganun guys, nakaka-disrespect yun sa akin. I-post yun lang sa YouTube. Para lang sa ganun, kumita yung YouTube ninyo. Ganun pa man, wag nyo na lang akong i-bypass, wag nyo na lang akong i-disrespect na kailangan nyo pang i-publish sa Spotify, sa streaming. Pag ganun guys, kailangan nyo nang bilhin yung beat para sa akin. Pero, syempre, kung sa YouTube lang naman, bigyan nyo lang ako ng credits, okay na sa akin yun guys. Magre-release ako ng mga instrumental dito sa
sa YouTube channel ko. Para lang sa ganun makatulong ako sa mga aspiring rapper natin at makapag-ambag ako. Matagal na akong hindi gumagawa ng beats guys eh. Usually mga ginagawa ko, mga old beats na yon, tapos nilapata ko na lang ng musika, tapos nilagay ko sa channel ko. Doon sa description na doon yung personal na channel ko. Checkin nyo lang yung mga kanta ko doon guys. Personal ko yun na kanta, tapos ako nag-compose, ako na rin gumawa ng beat, ako na rin nag-master doon. At ganun pa man yung mga beats na yun, mga luma na rin yun eh. Dahil na sa leksiko na lang yun sa ano sa sa baul. Pero ngayon gagawa ko ng mga makabagong beats. Mabilis lang naman gumawa ng beat. 10 minutes na makagawa na ako ng beat. Tapos lalagyan ko ng hooks, lalagay ko rito sa YouTube ko para kahit papaano yung mga aspiring na gustong talagang mag-rap, lalagay ko diyan. Sana maano niyo, magustuhan niyo. Tuloy natin. PCM, shoutout sa Sisig Repeat. At syempre, sa bago nating tropa, ihaw pa rin ang bigo. Tuwan-tuwa ang mga animal. Eto, panlalaban to sa kanan. Galing pa ng Tondo, mag-ingay para kay Da Vinci. Putangin na yung lahat, balik ko to. Okay? Sa kaliwa naman, debut battle niya, galing pa ng Las Piñas, mag-ingay Debut para battle? kay Katana. Katana, Las Piñas Dogs, Mongol Unit. Shoutout sa Mongol Unit, shoutout kay Delo. Santo. Nag-cointos kami, nanalo si Da Vinci. Pinili niya ba ako Shoutout kay Santo Delo at saka kay Hambog. Mga member na sila ng Mongol Unit. Pati kay Karayom. si Katana, unang banat kay Katana, Baliktana 2. Pakinggan natin laban to. Yep. Game. Promote ko lang guys, nasa description nandun yung channel ko, may kanta kami ni Hambog. Ang title nun Hamon, kasama ko dyan si Hambog ng Sagpro, kasama ko dyan si David ng Republican, kasama ko dyan si Crazy G ng Pampangas Finest, at kasama ko dyan si Dex Liran ng Gatmike. Tuloy natin guys. Binaha. Alam mo yan. Tayo ka ng motor. Pero ito, babuyin mo buong pagkatao ko pagkatapos kitang bigyan ng korneto. Ginagawa mo! Artista buta game! Boss, salamat. Andiyan na siya. Angas na oh, wala nang sakit-sakitan. Kala ko nga papalitan mo na eh, kasi iniisip ko naman babibigyan mo akong pandinginan. Nahiya lang ang manghingi sa'yo eh. Kaya dinadaan na lang kita sa parinigan. Pero mukhang nung sinabi kong gusto ko yung mukhang tomboy, di tayo nagkaintindihan. Bawi mo to? Pasaan na lahat ng kilala mong santo ngayon nagawa mong dasalan. Kasi hindi natutulad ng dating pwedeng basta lang sa lakas ng boses madaan. Si kamatayan nung nakita pangalan ko sa poster, nag-alarm yung mukha mo, tinandaan. Ultimo guardian angel mo, naghanap ng bagong pabantayan. Da Vinci! Okay. Gago! Sarap mong ibitin pataas! Tas hablutin mga paat sa saraw big swing palabas! Ang sarap mo ding iumpog sa pader! Feeling malakas! Ang sarap sa'yong ipatikim nung Dinengding Nicolas! Ano ba tong pinasok ko? Parang dati ko pa ito unang napanood. Parang kalimbang na lang ng kampana yung kulang na tunog. Kala mo cathedral sa The Hunchback of Notre Dame may baluga sa loob. At plano mong gawin ngayon dito, boy? Reflex mo sa kanila yung mga naisip mong wordplay sa Katana? Wala ka ng pagbabagong hayop ka, kung na naman lugi sa balasa. Kung nabadibag ka ng huling laban mo, sa akin naabutin, malala pa. Tipong nahartong may libog ni Dirayat, kau yung puke ni Hinata. Okay. Alam mo, nung inad mo ko sa Facebook, nung nilabas yung laban ko kay Unico, inaccept lang kita kasi kala ko fan ka lang ng rap. At di din nagtagal, parang isa-isa, silang araw lang yun, follow na kita agad. Kalat sa Facebook ang puta. Usap tayong tatlo. Sabihin mo kung nag-isinungaling ako ha. December 25, 2021, nung nilabas yung finals, isa buhay, kinabukasan nag-post ka. Personal perspective ko lang to ha. Para sa akin, lip cam yun. Awkward. At least tapat ka sa napanood mong bakbakan. Sobrang dikit nga naman ng finals eh, at may kanya-kanya tayong opinion sa kada laban. Pero noong August 2022, ang pinagtatao lamang, naglabas siya ng top 5 MCs at sa MZite ang kanyang top 1. Yeah. Yes, ganda. Ang dikit nga naman ng finals eh, at may kanya-kanya tayong opinion sa kada laban.
Kaya noong August 2022, ang pinagtatao lamang, naglabas siya ng top 5 MCs at si Emzite ang kanyang top 1. Yes, ganda. Parang may conflict. Help us understand. August 2020 mo pinost. Wala siyang battle until December 2022. Alam naman nating lahat yon. Focus siya sa Motus at yun din yung mga panahong ikay napabilang sa kampon. So nung ilabas mo yung top 5, huling laban niya finals at para sa'yo kay Lipcam yun, paano bigla naging tapon yun para sa'yo mismo, hindi dapat nagkampiyon? Okay, makes sense. Oh my God, nangangamoy flip-top dreams. Solid ni M-Site, papabattle at saka tunay na buhay. Kaso lang, di dapat sa mata ng Da Vinci, so ito yung 2020 sa buhay. Top 1 MC ng Da Vinci sa 2022 kahit wala pang battle. Hayop, ang galing mo. Sana lang pag sumali ulit ng isa buhay at nag-champion, maging deserving na sa paningin mo. Sadyaang di na mag-bars-bars ang round 1, bagkos, integridad ng mga salita niya ang sinalang. Gusto ko lang matesting mo paano mo lulusutan yung ideya ang ikipakasiti ko sa pakinabang. Ngayong round mo na, mag-decide ka kung anong dapat mong ibanat. Yung sigaw-sigaw mo ng bars mong ayaw na namin marinig o yung inaantay namin paliwanag. Pangalawang banat para kay Da Vinci, pakinggan natin. Bawi! Sige daw, go. Unang bala. Magandang intro yung ginawa ni Katana dun kasi magandang setup yun para maano yun at makuha niya yung attention ng crowd. Very good. You know. Hindi ko daw pabor si M-Site dun sa finals. Now tell me. Mahuhusgahan ba ng finals yung pagiging magaling na MC? Last battle ako'y nayari. Sa alaban ko nagpadali. Hindi ganado, preparado, pero nangako ako pare. Oo, NJ. No joke. Di pa ba lumitaw mensahe? Nakabaliktaran ni JN. Ngayon kayo sumigaw ng bawi. Motos game! Yeah! Bilang walang kabilang-bilang na parito ka at bakit? At sa tagal ng panahon, bigla-biglang nanunumbalik. E pang display lang yung espada tong katanang nakasabit na nawawala talim lalo't hindi na ginagamit. Anong katana is back? Yan tumal mong bumatel. Yung punto gusto kong basagin. Kung di mo madalas gagamitin yung katana, edi wag mo nang hasain. Okay. Di mo kaya stigmaan, Diyos ko. Kaya wag mo akong babatain. Baka umabot tayo sa gitna ng mundo pag nag-isip ako ng malalim. Kaya wag ako. Bitch, please, sinunog ka. Dapat sa tulad mo na big fish, sinusog ba? Kaya tapos. Finish, ninurog ka. Yung hinahangad mong dream which is mangungot na. Kasi kung usapan daw ay Tekken, siya ay si Kazuya. Nambuta! Ang layo ng pinagayahan. Ang sunta sa pagkukover na kilala. Basura! Itong gago kinakalawang. Kasuya! Kaya paano ako gaganahan? Kasi kulang, walang bilang. Batingin mong sasapat to. Parang makoy lang pag pinagsabihan, mali ka ng tinatapat mo. Tanga ka at bobo, pero tinatanggap to. Kahit banatan suro yung katana, kinakagat nyo. Yung katana kinakagat nyo. Kahit banatan suro yung katana. Yung katana kahit banatan soro yung katana kinakagat nyo. Ay, putang ina, wala. Time, pangalawang banat. Da Vinci. Ay, Wow, ang ganda sana ng ginawa ni Da Vinci. Nandun yung energy, nandun yung ano. Mabibigay ko sana yung first round kay Da Vinci, but I'm sorry, Da Vinci. Ay. Maluwag yung maluwag yung ano, yung pako sa ulo mo, Da Vinci, kailangan na pagpukin. Nakakalimot pala si Da Vinci, na-choke si Da Vinci. I'm sorry, Da Vinci, pero hindi ka makakaligtas sa mga nagko-comment dito. Tingnan natin, meron dito papashoutout Ano ba yan? Nagpapa-shoutout nga pala si JB Jumawan. Sabi niya, shoutout po next video. Sabi niya. Meron mo rito nagpapa-shoutout. Dito.
Ay, na ano ako, nadismaya ako kay Da Vinci, guys. Busy talaga ito si Da Vinci. Last mo na yun, Da Vinci. Ay, nako. Wala pala to. Si Da Vinci talaga. Ay, nako. Okay lang yan kasi baka na-overwhelm lang siya sa... Meron kasi mga tao na na-overwhelm sa linya nila tapos nakakalimutan nila kasi nagpo-focus sila sa performance nila. Okay lang yan. Kasi wala lang. Naging ano si Da Vinci doon, naging ano siya, may proper na term doon eh. Yung mediocre na artist. Parang sa unang tingin, napakahusay, napakagaling, tapos biglang magkakalat na sa gitna. Napaka-mediocre. But, you know, I'm not taking away anything from Da Vinci. Sa tingin ko, magaling talaga siya. Siguro na, ano lang siya rito, nakalimutan niya lang talaga. Hindi niya naman sinasadya yan. Pero, hindi ka talaga makakaligtas sa mga mata ng mga tao. Ako, wala akong galit sa'yo, pero ang laking pagkakalat ng ginawa mo sa first round talaga. At makaka-apekto yun. Promise, Da Vinci, makaka-apekto yun. Kumbaga, wala. Maganda yung performance mo. But I think Katana got the first round. Tuloy natin. Okay? Game! Ay, Alam mo ba't ako napipikon sa'yo? Laban mo kay Calix, dahil mong sinabi nun eh. Sabay laban mo kay Max Ford, eksakto mong sinabi, ang laki ng ambag ko sa hip-hop. Dahil nagpapabattle ka mula noong 2016, kaya sa recognition at respeto, ikaw ay nararapat. Kaya kapag sumalakay sa utak mong sumbatan yung kultura, wala sa'yong pwedeng umawat. Alam mo, dyan sa storya ng kwento mong pagbukas ng pinto, na pinagsisigawan mo non-stop, my only question is, what chapter do you shut the fuck up? Mukha ba kami interesado? 24 anyos, na kung manumbat, kala mo 2 dekada ng veterano? Matagal na akong sakit nun na kasi 2 dekada na akong veterano. Nag-start ako 2001 eh. 2002 nagre-record na. 2003 nag-ano na kami. Sumasali na ako nun talaga. Yan, marami akong kasabayan. Sila Hambog, marami akong kasabayan ko sila mga Republican. Ang dami kong mga kasabayan. Kahit ako, nagugulat kasi, bibilis nilang talaga. Iba talaga pag may contact. Mahirap din kasi pag mag-isa. Aminado naman ako, sobrang yabang ko din talaga dati. Kasi, nakikita ko yung mga artist sa mga rap contest, parang kayang-kaya kong talunin talaga yung mga yun. Sa freestyle. Freestyle talaga. Kasi, lagi ako nag-freestyle talaga sa school, sa buong room namin, ang mga reference ko na kagad, Bone Thugs, Eminem, tapos Cypress Hill, Immortal Technique. So sa tingin ko yung mga reference ko mabibigat na kagad, 'di ba? Pag may ganun kang reference, parang sa tingin mo may nas na dati, parang mabigat na ako. Pero hindi ko rin alam kasi sarili ko lang yung nakita ko, which is wrong, you know. Mali yung ganung klase pag-ugali. Bata pa naman ako noon eh. Kaya ngayon marami ng mga tao na mas malaki pa yung inaambag sa akin. Bakit? Kasi yung mga kabataan ngayon, ilang taon pa lang sila, 9 years old, 10 years old pa lang sila, nagre-record na. Bakit? Kasi napaka-advance na ng panahon ngayon, guys. Sa phone ninyo, pwede na kayong mag-download ng kahit anong app na pwede kayong mag-record. 'Di ba? Pwede na kayong mag-record eh. 'Di ba? Nung kahit saan magre-record kayo, may beat diyan tapos magsalita kayo, pwede niyo na kagad i-post sa YouTube ninyo. Pwede na kayo mag-record sa video, mag-video kayo diyan, mag-rap-rap kayo. Pwede na kayo makilala kagad. Nung panahon namin walang ganoon eh. Talagang anuhan talaga, may physical talaga na effort. Kailangan mo pumunta, may mga tao na talagang, meron akong kilala ng mga sikat na ngayon na nakasabay ko sa rap contest, pero hindi ko papangalanan kasi baka maalala pa nila ako. Ay, ikaw pala yun. O kasi talagang mga nakabattle talaga ako sa Pilipinas. But, syempre, ayoko magbanggit ng pangalan. Pero I'm pretty sure maalala nila ako pag nabanggit niyo ganitong klase ng senaryo. Ganun pa man, yung mga sa panahon ngayon, guys, napakadali ng sumikat. Kung talagang alam ninyo yung sikreto talaga. And sana, kung ako tatanungin ninyo, hopefully, sana sumikat kayo. Maabot ninyo yung pangarap ninyo. Kasi para sa ganun, umahon kayo sa buhay. Diba? Kasi mahirap dyan sa Pilipinas ngayon.
At gusto ko na matupad ninyo yung mga gusto ninyo. Yun lang. Tapos, yun nga, marami din mga ngayon, yung mga tao ngayon na bata pa lang, nakapag-start na, ang dami na lang pwedeng maiambag, di ba? Tapos 30 na sila, 40 na sila. Ako 35 na ako, guys. I'm 35. Di ba? So, ilang taon na rin yun. Ilang taon? Almost 2 decades. Sorry natin guys, sorry, napakwento na naman ako, visit. Bukas ng pinto. Di naman yan sarado, kaya nga eto ka. Bars. Hinahayaan lang namin yung bukas, nagulat na nga lang kami, may mga neto na. Paalala ko. Ang laking bagay din nun na kasi facts yun eh. Kasi ang pinto sa musikang industriya, open yan kahit sino pwede makapasok. Pero yung mga tao na palaging sinasabi at binabanggit yun kasi gusto nila makaani ng respeto dahil pakiramdam nila tinatapakan lang sila or dumatagal na sila sa industriya. Ang problema dito, matagal ka na sa industriya, nakapaglabas ka ba? Kung nakapaglabas ka man, napopromote mo ba? Kung napopromote mo, kaya nga napaka-importante na kahit hindi pa kayo kilala ngayon, i-message ninyo yung mga artist na sikat na, i-message ninyo yung mga artist na papalabas pa lang, manghingi kayo ng collab, magbayad kayo. Importante yun, guys. Bakit? Kasi at least nakikilala na kayo. 10 years from now, 15 years from now, 7 years from now, 5 years from now, pag sumikat kayo at nagkapangalan, may kita nila, ay matagal na tong tao to. Bakit? Kasi ito yung resibo. Nag-chat na sa akin to 10 years ago. 5 years ago. Okay lang yung kahit hindi nila pansinin. Kasi may pangalan sila, di ba? Alam niyo naman sa Pilipinas. Di ba? May pangalan na, di ba? Pansinin. Di ba? Ganoon naman yun eh. Sa Flip Top, nung nilabas ko yung album ko, nag-message din ako sa, sa page nila. Kung sumikat man ako, kung hindi man ako sumikat, makikita nila, nag-message ako doon. Sinend ko yung album ko ng Titser. Nung LP Nas pa yung ginagamit ko. Nilabas ko 2017. Tapos, re-release ko siya noong 2010 yata yun o 2011. Nilagay ko sa CD yun. Tapos pinasa namin yun sa mga kapwa namin na aktivista. Tapos umalis na ako sa pagiging aktivista kasi meron ako natutunan kasi na nagbigay sa akin ng idea para umalis. 'Di ba? Kasi nung nag-aral na ako bilang isang psychologist, meron na akong nakuha eh. Isang uri yun ng pagbe-brainwash sa society. You know, and ang hirap na i-explain guys. Meron kasing 4 na division yun eh. Merong demoralization, may crisis, basta ang hirap i-explain guys, but hopefully next time ma-explain ko sa inyo kasi napaka-importante ng topic na yan. At yung demoralization napaka-importante nun. Sa government kasi sa panahon ng Soviet Union, yung demoralization ang ginagawa niya by generation. Bata pa lang tinuturuan nila at in-expose nila sa idea ng Marxism-Leninism, yung Marxismo-Leninismo na pagiging komunistang bansa. Yun napakalaking bagay yun guys at na tinuturo dun sa idea na yun. Yung ideolohiya yun, tinatatak yun at yun yung kalaban mismo ng isang bansa. Hindi yung katabi nilang bansa ang kalaban nila, kundi nagkakaroon ng internal war sa loob mismo. Kaya may mga tao na parang inaabuso nila yung idea ng freedom of expression, protesta dito, protesta dyan. Nakikialam tayo mismo, nawawala sa idea natin yung tinatawag na patriotism. Yung patriotism, yung pagmamahal sa sarili nating kultura at sarili nating bansa. At dahil doon, dahil wala tayong ganun, pinapakailaman pa natin yung karapatan ng ibang bansa na hindi naman natin parte. Diba? O naintindihan natin na meron tayong pagmamahal sa kapwa natin tao. Pero yung pagmamahal sa bansa natin, yung unahin natin. Yung nabibrainwash yung mga kabataan natin, bata pa lang yung mga anak natin, mga 7 years old pa lang, 2 years, 3 years, exposed na sila sa pagiging LGBTQ, 'di ba? Kasi meron na silang idea ng yung cellphone na yon na kung magkakaroon ako ng anak, hindi ko sila bibigyan ng phone eh. Bakit? Kasi na-expose sila sa kultura at tradisyon na hindi naman para sa kanila. Kaya ang iniisip ng ibang mga tao na yung mga Pilipino mangmang at ignorante pagdating sa kultura, yung kultura na ina-explain nila at ina-explore nila na hindi naman parte ng kulturang Pilipino. 'Di ba? At inaaral nila yon. At hindi yun maganda bilang isang example, bilang isang individual na nandun ka sa loob ng Pilipinas, tas ang pinapractice mo ay hindi mo kultura. 'Di ba? Nawawala na yung pagmamano, 'di ba? Wala na yung pagbe-bless, pagmamano, wala na 'yon, guys.
Bihira na lang siyang ginagawa. At iba pa doon yung mga pakisuyo. Wala nang, hindi masyadong ginagawa yan. Bakit? Kasi na-expose na tayo sa idea na much better yung tradition at kultura ng ibang bansa, especially sa Western country. At dito sa Western country, sa Amerika, dito sa amin mismo, may problema kami dyan. Diba? May problema, meron kaming spiritual battle ngayon. Diba? Tuloy natin guys, sorry na kwento na naman ako guys, kasi mga ganito mga topic, importante. And ayoko magbigay ng informasyon, lalo na't may mga batang nakikinig sa atin, na hindi pa nila maarok o maintindihan yung gusto kong i-explain. At yung mga bagay na yun, 'di ba, makakagulo sa psyche ng mga tao. At tandaan niyo palagi, ang pag-iisip ng mga tao hindi pa sila fully developed until 27 years old. Kaya ako, kahit ako bilang isang therapist, hindi ako tumatanggap ng kliyente pag bata pa sila. 'Di ba? Meron maraming mga counselor diyan doon sila. Kasi ang hirap mabilis impluwensyahan yung mga ganong klase ng mga tao kasi hindi pa sila ganon kahubog. Nakaakibay pa rin sila sa idea ng kung ano naka-impluwensya sa iba, talino na nakuha nila sa iba. Wala pa sila pag na-reach yun yung edad na 30. Pag na-reach yun yung edad na 30, yung mismong pagsusuri ninyo, yung bibigyan nyo na ng karagdagang bigat kaysa yung pagsusuri na ginawa ng iba. Kasi doon, maintindihan yung gusto ko sabihin. Pero tuloy natin guys, sorry, baka humaba tayo, tuloy. Hinahayaan lang namin yung boss, nagulat na nga lang kami, may mga neto na. Guys, huwag nyo seryosohin yung mga sinasabi ko, lawakan nyo lang yung pangunawa ninyo, tapos huwag nyo na lang munang pansinin, tapos magsuri lang kayo, may sense ba? Huwag nyo tingnan kung tama ba o mali. Ilagay nyo lang sa isip nyo, may sense ba yung sinasabi ni Sir Plan? Yun lang naman. Tuloy natin, guys. Paalala ko lang Kapit tayo, may guys. stop na nung nag-grab ka at ginawa mo yan. Walang mali doon. Pero masagana na yung kultura, nakin lang yung lilinawin. Tayo na naglalaro, nanonood, humuhusga. Yung ibang bagay, di mo na kailangan danakasin. Kami nung nagsasanglakan ng silver, pangkota sa rap contest, kahit alam na namin di kami papalain kasi ang iboboto ng mga agawad, yung 4 years old na contestant, walang nadidig yung hip-hop sa amin. Anong ambag? Facts din yun, putang ina. Babababars! Kasi naalala ko guys, ako talaga, I promise you, may mga kasama din akong lumalaban. Shoutout nga pala sa isa kong tropa na kasama ko sa rap contest, si Edwin Ormilio. Yan. Ang galing din mag-rap yun guys, idol niya si Glock 9. At talagang totoo yan, yung nangyari na yan. Kasi minsan, siguro isa sa mga misdemeanor yung pag-uugali na hindi maganda na ginawa ko, yung hindi pagbabayad sa jeep. Nagte-thank you lang ako, kuya, thank you kasi hindi ko afford Kasi pambabayad din namin yun sa quota, 'di ba? Kasi bawat laban may quota, bawat rap contest may quota yan. Tapos kailangan ko pa magsama yung mga kababata ko kasi may mga talagang mga gangster sa mga lugar nung panahon dati, payatot pa talaga ako, guys. Ngayon, hindi na naman, medyo may laman-laman na ako, guys. Pero dati talaga, guys, talagang yung motto ko dati, kung makulit ka, makulit din ako, di magsabayan na lang tayong lahat, di ba? Pero at the end of the day, ayoko naman na parang mag-isa lang din ako, di ba? Kaya may kasama din ako, yung mga tropa ko talagang patapon buhay. Kaya alam ko yung kalakaran sa kalsada, guys. Kasi kahit nung bata ako, dumadayo talaga. Syempre bata pa ako noon. Pero ngayon, panahon na yun, I don't deal with those shit. Parang hindi na yun, I mean, iba na yung mundo sa panahon ngayon. Ganun pa man, guys, totoo yung nagsasanda kami, mga ganun talaga mga tao, guys, nagbebenta pa ng t-shirt. Kaya ako, minsan hindi ako pumupunta doon para minsan lumaban kasi gusto kong makita yung mga magagaling talaga Tapos titignan ko yung mga nagpapalista, kasali ba si ganito, kasali ba si ganyan. Tapos nakita ko yung mga nagbebenta ng CD, mga kilala ko na nagbebenta ng CD. Ang laki ng pinagbago ko, guys, kasi ang tagal ko din huminto talaga sa pagrarap. Tapos may mga tao din talaga doon na bigla na lang silang mananalo, hindi naman nagpe-perform ako kahit siguro 3 beses din ako nagkalat guys sa stage kasi nakakalimutan ko yung verse ko Tapos minsan yung mga technique ng mga DJ, yung tempo binabagalan nila. So hindi ka makasabay kasi yung tempo binabagalan yung beat mo, yung CD mo. Medyo nakakainis talaga minsan sa rap contest kasi meron yung parang performance after no merong freestyle battle, 'di ba? So yun yung mga part na nakakainis Tapos may mga tao doon na di naman ganun kagaling dahil lang taga doon nananalo na. Kaya totoo yun, facts yun. Tuloy natin, guys. Ang ina na ito, kapal ng mukha. Anong ambag? Ano kanta? Wala pang Rosmar, Tony Fowler, tsaka yung Carlos Agassi, yung Milk Tea.
2020 pa lang, tinapos na. Pakinggan nyo, Chick Boy by Da Vinci. Ikaw ay chick boy, tinik sa chick, galing mo boy, lahat sa'yo naiinggit, ang dami nang napahoy. Ikaw ay chick boy, tanaan ka tuloy. Kaya chick boy, pwede sa chick, pwede sa boy. Break it down yo, putang ina mo. Tay, pambag mo sa hip-hop niyan, kawawa nga sa'yo eh. Hip-hop ba yun? Kanta tungkol sa lalaking guwapings na mahilig habulin ng chicks, tapos gusto lalaki din? Mga lyrics na ganyan. Respeto naman, yung putang inang kabaluyan mo, sa ilingin mo na lang. Sa Jem, nagagawa ka ng kanta, di ba? Sabihin mo hindi ka sangayon sa akin, ha? Ilan sa mga rason kung bakit tayo gumagawa ng kanta? Minsan, gusto mo lang maglapag ng mga nagbabagang syllables, mga katagang kayang tumupi ng bakal. Minsan, tungkol sa pag-ibig, leksyon sa buhay. Gusto mo lang magbahagi ng aral, o pwede din namang tungkol mismo sa sarili mo. Alam mo yun? Para sa alibalang araw, meron pa din parte ng pagkatao mong maiiwan kahit lumisa nga na sa mundong ibabaw. Diba? Tapos kanta mo, chick boy! Bailin kita sa mukha eh! Ang ganda nun kasi pinakita niya yung difference nung may mga musika talaga na merong nilalamang maayos, yung musika niya parang chick boy. Other than that, pwede mo pa rin ilagay yun sa sa entertainment music. Sa ngayon kasi katulad si R. Carlos Agassi, nasa entertainment na lang siya. Wala na siyang pakialam sa ganda ng kalalabasan. Basta entertaining, yun yung kiniklik ng mga tao, wala tayong magagawa. Ito yun natin. Alala niyo si Ate Victorious, yung best friend na to? Sinadamay ng buong pamilya? Pwede ko namang inukundi na. Kaya napakasimple ng rules sa pulo, mga bobo. Ba't nyo ba inukumpli ka? Pinagtatanggol niya sa DC, nakataglish pa. Yung sagutan, heart to heart. Kung nakakabili lang ng common sense sa Lazada, bibigyan ko kayong pang-add to heart, mga bobo. Nagsimpleng text pa yan, nanonood siya ng mga English na battle. Kahit sa foreign nga, mas malala pa dyan. Pero kita pa din yung lyricism at art. Gusto mo sabihin ko sa'yo, Bao Da Vinci, ang talino mo naman, nanonood ka ng King of the Dead. Ang inan to! Sige nga, paano tayo sa'yo sohin? Nagbabars ka ng ganito. Sabi niya, ikaw ay chick boy, de joke lang. Sabi niya, Pilos. Sabi niya, Pilos. Round 3, to sum it up, bigla may thought na nag-appear. iPhone 14. Kitang malinaw, 3 rounds. At ganito, career. Damn. Don't get me wrong. Gets ko yung malinaw, 3 rounds. Alam ko din yung word na career. Pero yung career? Ganito, career? Like, the fuck do you mean? Pinana ka bang bobo, min? Para mag-word na pipilitin? Ikaw lang kilala ko, nag-homonym na walang ibig sabihin. O sige, patulang ko. iPhone 14. Kitang malinaw, 3 rounds. Ganito career? Ganito kalikod? I don't know, here? Hindi kasi may sense din yung sinabi ni Da Vinci kasi yung ganito career, yung career parang karera, pwede ring sa likod kasi yung meaning ng likod eh. Pero yung ginagamit niya kasi simbolo, yung phone na yun. Yung career parang siguro tinunog niya sa salitang rare. Yun lang siguro. Kasi yung rare kasi parang parang ginto, diamante, mahirap mahanap. Pero ang ginamit na idea ni Katana yung sa likod kasi rare din yun eh. Rare ang tawag doon eh. Rare sa likod. Tuloy natin. Pero yung rare, parang almost katunog din eh. Rare at saka rare, pero siguro dahil sa accent lang. Tuloy natin. Pag-search nyo yung rare, R-A-R-E, yung meaning nun parang bukod tangi. Tuloy na. Gaano ka-weird? Putang ina mo. Yung ganito career ba, may ibig sabihin sa inyo? May ibang meaning sa tondo? Ang magandang babaeng nag-heart sa my day ko, pinapagulo mo yung tahimik kong mundo. Mayabang pa yan, deserving daw siya mag-champion. Gago buong battle ka, boring. Deserving mag-champion, may tanga bars. Bugo ka talaga, Norbin. Pero pwede. Sipsit ka nga pala kay M-Site eh, no? So yung tournament pwede mong daanin sa politics. Pwede kang umastang gem sa underground hanggang yung mukha mo gawin kong kulay amethyst. Pwede kang mag-angas,
Magsiga-sigaan. Nang sa lahat ng mga yan ay masindak, pwede kang magpaka-gangster. Sabahin ka ng tunay na tumanggap ng binyag. Pwede kang mamisigal. Parang ulak mo kay Maoy, sain mo ilabas yung natago mong kulit. Matagal na naman nung huli ako nanuntok sa baor. Malay mo naman, gusto ko na ulit. Try mo lang, bossing. Papatikin kita ng Las Piñas style na boxing. Pag ito ng pagod night sa'yo, di ka na ulit makakapag-good morning. Yung mukha mo, didikit sa lupa. Siguradong hihimbing ng kusa. Sa tulong ng mga kamao ko, di ka na magbibilang ng tupa. Ano pa suntok ba? Diba dati may pambilang kayo dito? Meron lang ako di masyado na magets. Ba't pag siya nabate, sa punchline counter, nabibilang pati tapik. Basta dumikit, counter din ba kapag ako malabit? Di ko kailangan bilangan yan, bawat tama sa'yo may balang kalakip. Pare-pare naka, backstabber kayo, titiran niyo ako patalikod. Ha? High school ka ba? Baka sigawain mo yan, Kap. Baka sigawain mo yan, Kap. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan kasi hindi tayo tropa at lahat ng to mukha sa mukha mong natanggap. Hindi ka tatinira sa yung rear. Kita naman ang lahat sapagkat ito yung ultra mega super duper harapan. Ganito ka front, gago ka. Magtanga bars ka na ulit. Ako yung ginawa niya doon na katana. Ang dami niyang binitawan na facts doon at yung paggamit niya ng ideolohiya niya. Maganda rin yung pagkakagamit niya doon. Tapos, you know, maganda yung pagkakagawa ni Katana. Oo, Norbin! Prank ba to? O prank na lang kasi maalat yung ipapatikim ko sa'yo! Hindi pa ako tapos, Katana, ito kadugtong na kwento. Kung hindi pa nadaing, edo yung kat, diretso. Maalas mo, Virgel Jimenez, at ako nakainkwentro. Kung may hell ka sa pangalan, pues ako ang siyang impyerno. Umaasang mapabilang tong makatang tanga. Kahit taong naglalakjo tol mapapanganga. Gagawin ko tong formal na parang sasamba ka. Tong katana ay mahina yung katana dala. Okay. Inuuto mo lang sila sa yung taglay na panggagago. Hindi na uso yung katana may baril na mga tao. Itong berhel ay pupuruan tong tanga bugbog sarado. Lumalabas lang yung katana pag duwag sa mano-mano. Kasi pabagsak na yung karera ko, yung lifesaver. Pag hindi ka nagtigil, you may die later. Ako yung way mo sa liwanag, parang I'm crater. Itong, anong silbi itong katana, chong sa lightsaber? Nabully si Da Vinci. Kasi yung ginawa ni Katana, very effective yun eh. Kasi may personals, na-clown siya doon. Personality niya, na-clown din. Kumbaga, napaka-talino ng pagkakagawa. Hindi niya naman nilait yung pagmumukha niya. Pero yung mga pinagagawa niya at pagkakalat niya sa buhay, yun yung ginamit na angulo ni Katana at napaka-talino doon. Kasi hindi mo naman, parang hindi mo nilait si Katana, si Da Vinci, base sa kung anong anyo niya eh. Pero yung mga kredibilidad niya, at yung pag binastos mo yung mismong kredibilidad ng isang tao, ang hirap nang bumalik doon. Paano ka namin papaniwalaan? Kasi yung background mo, sali-saliwa, di ba? Ang ganda ng pagkakagawa ni Katana doon, at naka-apekto yun sa rounds ni Da Vinci. Kaya ngayon kahit anong sabihin niya, kahit gaano ka-intense, parang ang hirap tapatan yung idea na yun. Kaya pag nilagay mo sa timbangan, parang may intensity yung sinasabi ni Da Vinci, maganda yung mga binibitawan niyang mga lines, pero yung credibility mo sira na. Kahit anong pagpapaliwanag mo dito, kahit gaano pa kabulaklak yung mga sinasabi mo, yung credibility mo, wala na. Diba? Napakalaking bagay na ginawa ni Katana. Napaka-intellectual na pag-atake. Sobrang cheesy linya nito ang sinasagisag alat. Itong gago parang keso sadyang pinapanis ka dapat. Itong sobrang cheesy linya, yung mga kanta puro love song, sa basura nararapat. Ako yung magtutupad sa winawalis na kalat. Loverboy ka? Pasito kuryente sa bibig. Nang maramdaman ulit yung feeling ng kinikilig. Ang mata niyo to? Marami yung bumibilib. Kung gusto mong makahigit, dapat yung tali sa lieg. You want smoke?
Pues sa akin to baon, hindi nawawala ng usok ang bunganga ng mayon. Tinabunan ng problema at ba't ba nagkaganon, panay siya gamit ng bato itong taong natabon. Itong tao natabon, kasi wasak na yung bungo, sagad hanggang buto, kaya sa pintor kain ka. Durog man o buo, yung laway at dugo, yung gagamitin kong paminta. Oo, ginamit ko yung katana. Sa katana, pinagparti-parti yung laman. Yung handa, may paminta, kaya nagkakalasang katawan. Time. Landslide na yun guys, automatic kay katana na yung ano na to, buong rounds na to. Kasi hindi na effective si Da Vinci, na-expose na siya guys eh. And I'm very sorry to, you know, to witness this kasi ang laking dagok nun. Especially na nag-aagresibo ka sa umpisa tapos magkakalat ka lang pala sa bawat rounds mo. Ang hirap ng iharap yung muka pag ganyan yung nangyari. Tapos debut battle pa to ni Katana, tapos yun ang gagawin mo. Eh meron ka ng 6-2, 6-4, diba? Yung banat, katana. Alam nyo, bago pa sila maglaban ni Calix, alam ko na madrama to eh. Nag-chat sa akin nung hindi siya makakasipot, papaiyakin pa ako. Kakaiba din talaga itong hinanda ko para sa'yo eh. Balang araw magkakatapat din tayo. Busy ako nun eh. Tinatanggal ko yung tinatanggal, papap ng papap yung mukha mo. Chat ka ng chat, umagang umaga. Dadaol pa yung tao. Sa mga di nakakaalam, sumali din to ng one-up tournament ng FRBL. At parang pinestyle sa round 1, panalo yung kalaban. Nag-choke sa round 2 niya at bago siya mag-choke, ito yung mga huling linya niyang binatawan. Saksak, bunot. Titignan ko ang dugo mo. Saksak, sabay bunot. Bubuksan bawat sarado. Saksak, bunot. Saksak, bunot. Di pa ako nakukontento. Panay saksak at bunot na parang seatbelt na palyado. Pansin nyo ba parang tinatural? Parang pinilit lang sa version. 4-bar setup na yung tugmaan ang gulo para sa mahilig mag-multi na person. Di kasi yun yung original, yun na yung translated na version. Di ba ganito yun? When the razor come out, when I swing it, you get your uppercut. I grab you by your neck, you get another cut, and another cut. Look like the seatbelt won't work and I'm trying to buckle up, boy! Ba't na? Sa ano yun dito yun sa United States. Yeah, may laban na ganyan, narinig ko na yan eh. Kanino bang battle yan? Yeah. Hindi ko alam kung sa King of the Dot ba yun o saan Basta laban yan dito sa sa United States. Kalimutan ko lang kung sino yung so, Ako sa foreign, ha? Ba't ka nagta-translate? O hindi? Hindi? O minado, makakabattle pa ba ito dito? Binago pa yung pwesto ng pagsaksak. Ano ba, edi obvious? Gago, chong. Pagsaksak ng seatbelt, imbis pa ganon, Anong kotse yun? Imbis pa ganon, Anong kotse yun, master? Binago pa yung pwesto, di naman nagbago yung angle. Awkward na, change topic. Okay. Da Vinci Starter Pack. Simula nung una, sandamakmak na pilit na wordlet, inventong pandadamay ng husto. Pero lately, sandamakmak na pilit na wordplay na lang at yung pandadamay tila hindi niya na gusto. Ano kala mo, ganun-ganun na lang yon? Malas mo ang karma mo sa mundo. Unfriended one, tangina ka, walang makakatakas sa multo. Yung nanay daw ni Balasik na OFW, binobomba ng iba. Paalam sa wordplay na pambobomba sa Jordan May Taylor na hindi mo na iniisip yung essence ng linya na para alang chismoso na neighbor. Pues, yung nanay ko din may trabaho, nag-opisina, baka may wordplay ka dun sa ganung klase na labor. Kumusta naman yung mama mo? Walang wordplay, real talk lang, digital creator. O hindi, di mo nanay si Lali Antonio? Mag-inang active sa Facebook, talagang terno, kinahiligan. Yung nanay pa post ng reels, yung anak ang trip, gobyerno, pag-initan. Pati lang nanay mo, try mo pagsabihan sa Facebook, ang kalat niya minsan, pinapost yung picture mo, happy birthday anak, sorry, lagi kita pinapagalitan. Angas-angas ka pa dito, pinapagalitan ka naman ng mama mo. Tignan niyo yung mukha, ganyan na ganyan yung mukha niya pagtapos pagalitan ni Aling Lali. Mukhang sutil na no-offend. Pagkatapos yun pagalitan, kapisi, tangin ang palpak niyo, government. Si Balasik kinakawawa yung anak, hindi naging ama, dahil lang teenager, nagkaanak yung tao. So si Slack, si Mot,
Ibang rapper, ultimo si Mama Mary, sa pamantayan mo, hindi pasado? Ilang anak na panapalaki mo ng maayos, sa opinion paano o naging kwalipikado? Kung nagsasalita ka sa bagay na wala ang karanasan kung paano? Okay. At nakakalimutan mo yung pinaka-importante sa lahat. 43 yung nanay mo, 24 at teenager siya nung sinilang kanya, Brad. Palpak agad na magulang si Balasik, pagka teenager, nakabuntis na agad. Hindi si Lali Antonio pala, palpak din sa paningin ng tulonggas niyang anak. Sober na Bars. ba ako? Aling Lali, so... Malaking bagay din yun kasi, I mean, yeah, ayoko magsalita sa mga ganyan, but napakalaking bagay na. Nabombahan doon si Da Vinci. Na-hammer si Da Vinci. Tingnan natin. So ay na po agad. Pamantayan naman po ng panganay yung si Vince yung ginamit ko, kaya nakatulang kayo. And besides, maliban pati kami ng sariling medicine na itong naniniwala na kulang ganito, kung tingin mo nakakasakit ka pag nag-iimbento ka ng kwento sa magulang na ko, malalaman mo lang yung tunay na sakit pag tinanong ka na nilalisan siya nagkulang sa'yo. Hipokrito! Hipokrito! Nangungodigo! Nagtatanga bars! Nagnanakaw! Wala ka ng dignidad kahit pakalungkatin. Kahit anong artikulo pa, basahin katotohanan ay ganun pa din. Kahit ano pang laro sa salita, o pagtatranslate ng English bars tungkol sa parts ng kotse pa ang gawin, ang race car ay race car kahit pa baliktad. Ang laking bagay na. Bonus round na lang yan, guys. So, sa tingin ko, all 3 rounds, bigay ko na yung kay Katana kagad. Limbana, Da Vinci. Nasa huling yugto na tayo. Huling bira sa ating biyahe. Pangalan mo, Berhel Jimenez. Tang-ina nakakadyahe. Oo, may him ka sa pangalan. At doon ko nga nasabi na di pa rin marunong to na magpakalalaki. Kasi yung battle kay Kiluwa, daig pa talangka. Preparado itong puta yung kalaban dinaga. Dilata sa handaan. Naknang puta walang ya. Nanilamon yung tanga, hindi naman nakahanda. Handa ka nun at preparado. Handa ka nun at preparado at binubutasan siya. Binadibag mo at tinalo. Pero puta nasa na. Magkakampyon na nga yung tao. Siya'y napag-iwanan na. Yung batang walang magulang ay ginugulangan ka. Walang modo at bastos. Ba't ginagatungan nyo? Alam mo naman pala ba't pinapatulan mo? Dahil nakiklik yung style? Tangina, madupang to. Kaso di makiklik sa akin yung kanyang style kasi buhay pa magulang ko. Buhay pa magulang ko. Kasi dinadama yung magulang ng bata na naulila. Tanga hindi niya kasalanan kung ba't siya walang pamilya. Ganyang galawang desperado para panalo ay makita. Tanda ang pag-agawan ng titulo, walang kapakapamilya. Pero panalangin ko kay Lord, sana totoo yung karma. Sa hinaharap ko, maaksidente kayo ng asawa mo. Yun ang angad ko. Mamatay kayo ng maaga at din. Guys, yung karma, ano yan eh. Meron tayong sariling salita dyan ang tawag ng gaba, diba? Nagabaan. Doon babagsak to na maagang maging ulila yung mga anak mo. Ay Samantha, kasalanan ng magulang mo kung ba't lumaban pa siya sa akin at kung bakit kailangan mo pang magpokpok para lamang makakain. Hay Agosto, alam kong drugs na lang din yung bubuhay sa dugo mo balang araw. Kahit hindi mo man maamin. Kasi lalaki kang walang gabay ng magulang sa mga landas mong tatahakin. O, dinadamay ko kayo. Kahit di nyo masabihin, alam kong naaasar ka. Eh, nung pag nagkaiba nila ni Kiluwa, yung mga magulang patay na. Diba? Mga magulang patay na. Nung pinagkaiba nila ni Kiluwa, yung mga magulang patay na. Nabuli na naman siya. Pinagkaiba nila ni Kiluwa, yung mga magulang patay na. At sa kaluluwa ni Katana, huwag kang mag-alala. Pagdadasal kita kay San Pedro.
Na sana bawasan niya yung torture na ibibigay sa'yo sa impyerno. Sana bawasan niya yung torture na ibibigay sa'yo sa impyerno. Kasi tapos na iyong kwento. At sa susunod na verso ay hindi ka nakasama. Kasi di na uuwi ng bahay ng bahay tong nabali kong katana. Kasi tapos na ako magpinta. Oo, black and white yung gamit. Kasi ganun alalahanin yung mga taong sumalangit. Sorry guys pero hindi na to, landslide na to guys. Very obvious na all 3 rounds kay Katana to. So, wala tayong mapipiga dito guys. Ganun pa man guys, maraming salamat. Tingnan natin guys, kasi it's impossible. Very impossible na may makuha si Da Vinci na boto rito. You know. Kung makakuha siya ng boto, hindi ko alam, guys. Titigil na ako mag-react pag nakakuha siya ng boto dito. Tama kaya para Motos Battle League, Malitana 2, magingay pa kayo isang beses para sa laban na ito. Okay? Siyempre, salamat sa mga nakasuporta sa amin live at online. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang. Motos Battle League, meron din kaming Facebook page. Silipin nyo lang yan dito sa Godbars Clothing Shop, tapat ng SM Bacor, punta lang kayo. So, magpasalamat siyempre sa Chillionaire, kay Bayaw Kaira, Mick and Chill Shop. Kaya maraming salamat. Pero ang boto ng Jurado, 5-0. Magingay para kay Katana. Obvious na yun guys, ganun pa man. Galingan nyo. Bibigyan ko siguro to ng 7 na score. Kasi nagkalat lang si Da Vinci guys eh. Parang naging one-sided yung performance dito. Parang kay Katana lang lahat napunta. So, very disappointing yung laban na to guys. Hopefully, makakita tayo ng mga laban talaga na nag-enjoy tayong lahat. Yung habang nag-enjoy ako. Kasi pag nakikita nyo ako nag-enjoy din kayo, diba? So, hopefully makita ng ganun. So, congratulations kay Katana. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Motos Battle League at i-like na yung video. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sabihin nyo sa pamilya, mga kaibigan, yung mga tao na nakapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayo natin. Peace out.